Ako, alas 5 na, 1 Western Visayas na. Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Mwah! Mga balitang atong tutukan subong Lunes, masami nagaluntad nga inaway sa mga pamatanon sa Iloilo City, ginapatutukan na sang LGU sa kapulisan. 3 ka grupo sa mga pamatanon nagrambol sa Barangay San Rafael, Mandurriao, 22 na nadakpan, 2 napilasan. 75 anyos nga babae na traps ang naghingagaw balik sa sulod sang ila na sunog nga balay sa Mandurriao. Pagpangawat sa isa ka gasolinahan sa San Miguel, Iloilo, nahuli kam 50,000 pesos nga kwarta nataban. Manugpangisda pilason matapos ginaligar gintiros ang bantay dagat sa tungasang lawod sa Talisay City. Kag pagpanglimpyo sa mga irrigation canal kag drainage sa Leganés, Iloilo nga nagatugas ang pagbaha, ginsugura na. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental, ginapahayag miyembro sang 3 ka gangs sa Iloilo City nagrambol sa Mandurriao. Samtang 17 anyos nga lalaki ginkastigo kag ginbuno sa haro. Pagdamo sang insidente sang gamo sa mga pamatanon ginapatutukan na sang LGU. Si Kim Salinas nakatutok. Makita sa sining video ang paglinagsanay sang ginapasuni mga miyembro sang gang. May pila ka mga tao naman nga ginkakibot ang ginamo. Ang insidente ang natabo sa Barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City alas 5 sang hapon kahapon. Suno sa kapulisan, 22 ka mga individual ang imbulbado. 19 diri ang minor de edad, 2 ang babae kag kalabanan pa mga estudyante. Isa ka lalaki nga minor ang nabunan sa nawala nga paa kag tiil. Napilasan man ang isa ka minor nga lalaki sa kamot matapos nasalan lang. Sa investigasyon sang kapulisan, kabahin ang mga ini sang tumbagang sang Tanza kag Molo area, Rapsi gang sang City proper kag North Side sang North Baluarte Molo. Na-establish naton nga it was a scheduled gang war or gang fight nga ginahambal nila because we were able to extract some informations and conversations from them nga gina-schedule ni contemplated or planned ang tanan nga natabo. Samtang makita sa video nga ini ang pagginarangkaran sa mga tao sa Haro Plaza. Matapos maglagsanay ang ini nga mga minor de edad nga kalalakihan, may isa sa ila nga may dala pa nga ginapasuni gunting. Sa investigasyon sang kapulisan, natabo ang insidente pasado alas 8 Biyernes ng gabi. Ginpalapitan sang minor de edad nga si alias Leo ang grupo sa mga kabataan kag ginsita. Mation-tion, ginbuno ini ni alias William, 17 anyos. Si alias Leo ni gin-confront yan ni ang mga suspect na kung sila gid ang nagsumbag sa iya amigo bala. Tigulpi na siya dayon ginbuno ni alias William kag pulihan ni siya sang 3. Pila sa likod ang naagom ni alias Leo. Yara na ini sa estable nga kondisyon. Nadakpa naman si alias William kag isa sinikaupod nga si alias Chubby, 17 anyos. Gin-turnover na mga ini sa balay dalayunan. At large naman ang 2 pa ka mga minor nga kaupdanan sa mga ini. Ang mga seryes ang ginamo sa pampubliko nga mga lugar ang ginapatutukan na sang alkalde sa otoridad. Sa ginhiwat nga emergency kay nasangaga, nahisugdan nga i-reactivate ang Batang Pandilya kung programa sa pagtapna sa mga gang. Magatukod man sang satellite police stations para sa dugang nga police visibility. Ginapapasa man ang Iloilo CSWDO sang plano para sa nagakaigo nga intervention. Pasangkaron man ang mga lectures sa mga bulutuan. To raise awareness kag ma-prevent naton ang gang recruitment. Sunod ni nga ipatawag ni Mayor ang mga eskwelahan kag ang aton nga mga barangays for a unified response. Sa piyak sinisuno sa kapulisan, wala pa sila sang records sang established gid nga gang sa syudad. Pero may mga individual lang sila nga padayon gina-profile. Mensahe sang ICPO sa mga ginikanan. Close supervision dapat, hindi nga ginapabayaan ng kabataan, nagguwa sa panimalay, especially dis oras ng gabi. So let us all be responsible. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.
Sa iban pang balita, senior citizen patay matapos matrap sa sulod sang ila na sunog nga balay sa Mandurriao. Palyado nga koneksyon sa kuryente kag nabilin nga kandila pila sa mga ginakabig ginhalinan sang kalayo. Si John Sala nakatutok. Emosyonal ang pamilya Panelo samtang ginalan tawag na bilin na lang sa ginlamon sang kalayo sa ila ancestral house sa barangay Uñate de Leon, Mandurriao, Sabado sang aga. Natrap ba sa sulod sang balay ang ila Iloy nga si Teresita nga 75 anyos. Wala ini nakagwa bangod na pilpilan sang plastic cabinet sa sulod sang iya kwarto. Ginapahayag nga nakapanawag na inikuntani sa una nga panalgan sang balay apang nagbalik pa sa kwarto agud may kuwaon kuntani. Manog isa pa lang kabulan humalin sang ginlubong ang iya bana. Magluwas kay Teresita may 3 pa ini kaupod sang nasurog ang ilabalay. Ang bata sini nga si Ryan Panelo, 49 anyos, isa ka PWD. Conchita Sinon, 65 anyos, kag isa ka 12 anyos nga dalagita. Maswerte naman niya nakagwa ang 3 apang nakaagom sa mga paso sa lawas. Si kung bayad na sa may berhada o kuan daw 12 anyos ka pambalila. Tigin palokso ko lang sa kagin salo man eh. Gusto nang tatay nga daw si Ryan nga daw na paralyzed ba? Nakatlakat sa punta kagin ginlalayan man sang yang ay nablos paglabot tas punta ipalukso ko man yun. Ginatutukan pa sang BFP kung ano ang gintunaan sang sunog. Kung natawon ta, ang most damage nga area is ara gid sa sala nila. So kung ara sa sala, posibleng may nagamit sang kuryente or from kuryente pero ina posibilidad pa lang or pwede nga may ginsindihan sila dira nga mga kandila or whatever. Ginapasuni nga naulihi abot ang makatapos ang BFP apisar nga malapit lang ang Mandurriao substation. Apang suno kay Habawel, madasig ang ila pagresponder. Naulihi lang tawag sa ila butang nga dako ng kalayo sang pag-abot sa mga bombero. Naglabot naman sa masobra 200,000 pesos ang halit nga ginbilin sang sunog. Nagpabalibad naman nga maghatag sang pahayag sa news team ang mga himata sang biktima. Upod kay Hans Sherto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, gasolinahan sa San Miguel, Iloilo, ginkawatan. 50,000 nga kwarta, gintaban. Insidente, nahuli ka. Si Kim Salinas, nakatuto. Makitaan sa saring nga video ang pagsulod sa isa ka persona sa isa ka establishmento. May tabo ng ulo, kag nawong sini. Talalupang doon, nga daw may ginapangita ini samtang nagagamit sang flashlight. Mation-tion, ginliso sini ang CCTV camera. Ang mga persona ang ginatudlo sospek sa pagpangawat sa isa ka gasolinahan sa Barangay 8, San Miguel, Iloilo sa Barosang Cagahon. Suno sa kapulisan, nag-agi ini sa bintana pagi sa pagsipas ang steel matting para makasulod. Ginpatiko man sini ang kabilya sa vault sa diin nakuha ang 50,000 pesos nga gintaban sini. Apang suno sa kapulisan, nakayuhom pa ang tagiya bangod may kwarta pa nga nabilin sa vault nga mas dako ang kantidad nga naglabot sa 150,000 pesos. Budlay sabi ko uton, hindi mo makukot sang kamot. Amo na nga nagamit sa sang tinidor, maginigot sa handle sang silhig. Medyo sunod doon siya ang box, hindi mo mabalaan niya may kwarta. May ginalantaw na nga person of interest ng kapulisan kag tagiya sang gasolinahan. Apang hindi pa matulid ang identity sini. Posible customer kuno ini. Wala man ginadula ang posibilidad sang inside job. According sa tagiya, may mga customer na nga ma-notice siya ba sa CCTV nga kung magbakal sang oil dito or sang site, kadugay maghalin sa sa may siportahan pag nagapanilag. Wala na naghatag sang pahayag ang tagiya sang gasolinahan angot sa insidente. Panugyan sang kapulisan, hindi magbilin sa dako nga kantidad sa anuman nga establishmento, bisan yara pa ini sa secure nga lugar. Mas maayo nga ideposito na lang ini sa bangko. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod si Adrian Prietos. Adrian? Maramo nga salamat, Jerth. Mga kapuso, manog pangisda, Pilason, matapos ginaligarging tiro sa isa ka miyembro sang bantay dagat sa Tungalawod, sakop sang Talisay City. Yaring balita nga itong gintutuka. 2 ka oras nga nagtinguha nga makabalik sa hunasan sa Barangay 2, Bacolod City ang manog pangisda nga si Reynaldo Manlangit, 52 anyos. Iniapisar dugoon na tugas ang pagpangtiro kag may pila sa tiyan kag paa. Ginpahayag insita kag gintiro ini sang bantay dagat sa Lawod, sakop sa Talisay City kahapon, Agosto 3. Datingala siya ko na do ka hindi na mo layo nagid sa ginadala ng bayado pa layo nagid bala ko no. Dinat sa dalon.
Gimara siguro. Te, kalayo na natin, nagliso siya. Pagliso, nagbalik sa saging agyan niya. Te, amo na to dayon kung naging tiro siya kuno dayon. Nagaisahan ni nga nagpalawod kahapon. Suno sa kaupdanan sila nga manugpangisda. Makapila na sila ka beses nga nadakpan, bango nagalapaw sa boundary apang wala sila ginapalukpan. Kung kisa nga do pigado, niyara man sa hindi naman boundary lang ang may pong dito kami panagat. Apang, depensa sang bata sang biktima? Kay may permit man na sila. Oo. Kompleto man na sa permit ang ilan na panagat. Ginapakamalaw sa Bacolod LGU na tabo kag tuyo nga makigangot sa mga LGU sang panay pinagi sa isa ka resolusyon nga aprobahan sa Bacolod City Council. In fact, we're preparing a resolution to become the basis to enter into an investigation because this involves another LGU. What I heard so far is taga Iloilo kuno ang sa Piakon side, no? I don't know if it is Iloilo province or Iloilo City. Ginahibalo pa sa Bacolod Maritime Police Station ang mga ibalbado kag kundiin ang mga ini-assign. That's illegal fishing, yeah. So violation of 10654 Republic Act 10654. So may sala sa ginaako yaman sir. So kalingang siling niya lang na gintiro saya. So nag-manage siya nag-escape. So nalagyo sa siguro siya nakulbaan sa nadakpon. Sir, ang nagtiro, sir, may gin-violate siya. Imbestigahan ta sir kung ano gid man ang natabo kag kung sinong involved na unit. Padayon, nga nagapayo sa Ospital Simanlangit matapos ginoperahan kagabi. Opo, Kirill Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, day-silting kag dredging sa mga irrigation canal kag drainage sa Leganés, Iloilo nga nagatugas ang pagbaha, ginapatigayon na. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Kagamutan Sur, Leganés, Iloilo. Zen? Jerk nagapadayon ng clearing operation diri sa Banwasang Leganés sa diing ginalantawg solusyon sa problema sa baha sa tion nga maglain ng tiyempo. Nagalabot sa sulod sang balay ni Nanay Nati ang tubig baha sa naglain ng tiyempo sang tinalikdan nga bulan. Problema nila ang madugay nga pag-subside sang tubig gani mabudlay ang ila pang ginawi. Ay, kabudlay gid ma'am, kay ultimo pagtulog, hindi ka tulog, kay gabantay kasang tubig nga nagadalok. Lagot diri ma'am, first time namon natabo nga tatlo na kami binaha diri. Isang barangay Kagamutan Sur ang naka-eksperyensya sang damnaglanga sang pagtaas ang tubig. Talalupang doon nga nagkitid ang mga irigasyon kag nagnabaw ang tubig bangod sa mga layon kag basura. Mismo ang mga residente ang nagpalabot sang ila problema sa National Irrigation Administration. After 3 to 4 days, nag-act na sila to send the backhoe together with the dump truck ng iyasang province kag munisipyo. Nagpatigayon sang dredging kag desilting sa mga waterways agud makailig sang tayuyon ang tubig. Suno sa municipal administrator, prioridad sang clearing operation among dalagko nga waterways pareho sang irrigation canal kag mga drainage. Kanang taon naton magluwas sa basura nga nagaklag dulot manini sa magagmay nga mga tamburong na ginagamit, especially sa mga households o sa mga commercial establishments, kag posible inirabuta na sa mga silted materials. Diri sa Barangay Kariminor, makita na ang paghawan sang kanala matapos nga gin-excavate sang DPWH. Ginalibot ng subong sang Municipal Engineer's Office ang mga barangay nga patigayunan sang clearing operation. Jerk ginapangabay sang Leganés LGU ang pumuluyo ilabi na mga tag-iya sang business establishments nga magkooperar sa clearing operation agud mapahagan-hagan ang baha sa lugar. Jerk? Madamo gid nga salamat sa update kapuso. Zen Kilantang Sasa. O abiso sa aton mga kapuso nga motorista ba maghingagaw na patughong subong adlaw. Inaabangod buwas dako nga pagsaka sa presyo sang gatong ang igapatuman. Mga puso, base sa datos sa mga oil company, ang presyo sa gasolina magasaka sang piso kag 90 sentimos kada litro. Piso kag 20 sentimos kada litro naman ay gadugang sa presyo sang diesel. Samtang piso kada litro ang manginsaka sa presyo sang kerosene. Ipatuman ang oil price hike buwas sa aga August
Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, health clinic sa Miagaw, Iloilo temporaryo nga ginpasiraduhan bangod sang suspected meningococcemia case. Sunod sa Iloilo Provincial Health Office, napatay ang 58 anyos nga lalaki kahapon matapos nga ginasuspetsahan nga may meningococcemia. July 30 sang naka-eksperyensya ang pasyente sang rashes pagpalanakit sa lawas kag hilanat. August 2, sang gindala ini sa First Aid Clinic Primary Facility. August 3, sang ginadmit ini sa ospital kag ginbawian sang kabuhi. Gilayon naman nga nagpatigayon sang contact tracing ang Municipal Health Office. Makabig makaalarma ang meningococcemia bangod isa ini ka bacterial infection. Ini ang mahimo makadala sang infection sa dugo kag makalaton sa iban nga bahin sang lawas. Nagbalik naman ang operasyon sang health clinic subong adlaw matapos ang disinfection. Isa ka dangerous communicable disease based sa Department of Health nga guidelines. Ang pasyente ginrekomenda nga for immediate nga burial kung sa din nga kahapon na lubong na ang pasyente. Mga puso sa Bacolod City, anay head sa Office of the Building Official, ginareklamo sa ginaligar pagpangilkil kabaylo sa paghatag sang occupancy permit. Yaring balita nga itong gintutukan. Ginapaydalom sa investigasyon ang anay head sa Office of the Building Official nga si Engineer Isidro San. Sunod sa Bacolod City Legal Office, nagreklamo sa ila talatapan ang isa ka negosyante sa Barangay Mansilingan nga ginapahayag ginsukot ni San sang 11,000 pesos sang Hunyo 30. Aligasyon sang tagreklamo, kabaylo sang sukot among occupancy permit. Hulyo 17, sang kuhaon na sa negosyanteng permit apang natukiban nga wala ininahikot sang obo. Wala man sang record ng LGU. Ginmanduan niya ang isa ka GO tada nga naga-encode sang computer nga i-clear, no? Minto sa itagaan go signal on the part of OBO ang application for business permit. Ang complainant gidya mismo ang nagreklamo kay galpangayo na sa sang iya certificate of occupancy kag way ina mahatag. Ginpapanaugan na si San sang show cause order. Natingala tayo maging gulpi lang tagaan show cause order. Natani, di pa balo man lang na nagreklamo. Ang aligasyon nga pagpangilkil, hugot niya nga ginapanginwala. Nakita ko na wala pag-intindihan na yung hamis 1,000 nga hindi ginasa namin. No? Pero ang sakit siya katabandan ko na wala man na nahino kag wala man na sa imong kwarta. I thought nakabuli gani ako. No? Gali kay nagwa pang daw something sa lata sa ako. Apang may ginauyatan ko ng ebidensyang City Legal Office batok sa ginareklamo. Oh, 11,000, may acknowledgement receipt pa to kaniya. Sa ebidensya sa complainant to, may acknowledgement receipt. Dayon gataw ganay sila nga duwa. May call log pag ito. November 2024, sang ginkakas si Engineer San bilang head sang OBO. Sa subong, nagatrabaho ini bilang inspektor sa idalong giyapon sang OBO. Wala na, naghatag sa detaling LGU angot sa tagreklamo, samtang nagapadayon ang investigasyon. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Ginatudlo pulis kag duha ka lalaki nang haboy sang botelya sang ilimnon sa Barangay Rizal, Lapusur. Insidente na hulikam. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makitaan sa sining video ang matahuay nga pag-inom-inom sang tatlo ka lalaki sa gwa sang isa ka tiyangge sa Barangay Rizal, Lapusur, Iloilo City pasado las 11 sa baros ang gabi. Mation-tion, makitaan ang pag-itsa sa botelya sang lalaki nga naka-t-shirt sang duwag blue. Ginsundan man ini sang paghaboy sang lalaki nga nakapula. Ang lalaki nga nakaputi ang nagtindogit kag ginhaboy sang botelya ang CCTV camera. Matapos ang pila ka minutos, makitaan pa ang lalaki nga nakaputi nga kasumong nga nagamaoy sa gym sang barangay sang Punong Lapus. Tawag ko pa ang akon si sweeper kay nagreklamo. Kay may mga pumuluyo nga nagagwa sulod nga nagareklamo nga nahadlok maglapa kay kadamo sa mga botelya. So ginpalimpyo ko. Santo sa investigasyon, ang lalaki nga nakablo ang ginkilala kay Lieutenant Ed Allen Rodrigo nga na-assign karon sa Regional Logistics and Research Development Division sang PRO-NIR. Nagapuli-puli lang ini sa iyabalay sa Barangay Punong Lapus.
Ang duwa ka lalaki naman ang magutod nga Sanday alias Pakloy, 45 anyos kag alias Baok, 47 kag residente man sang barangay Punong Labus. Kag daw hindi ako magpati nga aktuasyon sa isa ka PNP, supposed to be sila ang mag-maintainer sa kalinong kagatawhay. Instead nga siya ang maghimo kag magpugong or maglaygay sa mga pila ka daw makabig nato nga daw medyo salawayon. Siya pa yang member sang PNP, siya pa yang nag-una. Ginahulat pa sang PRO-NIR ang formal nga reklamo batok kay Rodrigo. Imbestigaran si Rodrigo kung mabato ng report. Just in case, sir, na makabaton kita sa report regarding the ranch, so we will be acting accordingly based on sa actor na PNP administrative disciplinary machinery. Follow na siya, sir, sa investigation against sa ato nga personnel and the eventual filing kung may makita kitang probable cause. Ginaproseso na karon sang ICPSA ang blatter report tuhoy diri. Magluwas sa kaso administratibo, pasakaan man sa criminal complaint ang police officer kag duwa ka lalaki. Si Rodrigo ang ana-assign sa Traffic Enforcement Unit sang ICPO, apang wala man kuno sang malain nga record. Ginatanaw naton nga kung magwarrant sa mga akto nila kag sa mga dugang ebidensya. Ang dako gid ang posibilidad no mapasakaan ini sila kaso alarm and scandal. Gintinguan sang news team nga makuhaan sa pahayag ang police officer, apang wala ini nagasabat sa among tawag. Wala naman sa ilapulian ang mag-utod nga lalaki. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, rider patay matapos mabungguan sa nagasumalang nga salakyan sa barangay Lanit Haro, Iloilo City. Wasa ka motorsiklo nga ini nga ginamaneho ni alias Ray matapos nga mabungguan sa salakyan nga ginamaneho ni alias Jasper kagabi Agosto 3. Sa investigasyon sa kapulisan, halin sa trabaho ang rider kag padulong sa Iloilo City samtang padulong naman sa Leganes ang salakyan apang nang agaw ini sang linya. Patal nga pilas ang naangkon sang rider samtang gindala naman sa ospital ang driver sang salakyan bangod sang pagpalanakit sang dughang. Ginahanda na ang kaso nga reckless imprudence resulting in homicide and damage to property batok sa driver sang salakyan. Mga kapuso, may nagkalain-lain nga aktibidad sa wikang Filipino para sa buwan ng wika subong Agosto. Sunod sa tagpamuno sang KWF nga si Arthur Casanova, may ara nga webinar sa kada Lunes sang Agosto, may contest kag tertulya ukon pagtililipon sa mga sentro sang lengguwahe kag kultura sa nagkalain-lain nga state universities and colleges. Tanan nga hilikoton ang kaangot sa tema nga paglinang sa Filipino at katutubong wika makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Ginhatagan man sang pagtamod sang KWF ang importante nga papel sang kabataan kag sang ila edukasyon sa importansya kag pagduso sang aton lengguwahe. Ang mga bata daw po ay mahilig sa mga gadget at karamihan sa mga pinanonood nila ay wikang Ingles. Sa silid-aralan ay inaasahan po na ang mga guro ay tutulungan sila at gagabayan sa pagbibigay halaga po ng ating wikang pambansa. Nakita na ang bangkay sang lalaki nga nagpaligo sa dagat sa fishport sa Gimbal, Iloilo sa Biyernes ang gabi. Ginkilala ini kay alias Chris, 40 anyos, residente sa Barangay Baras. Sunod sa kapulisan, Sabado sang aga sa nakita ng biktima sa mga katapos ang Philippine Coast Guard nga nagpatigayon sang search and retrieval operations. Ginapahayag nga may nagkakita sa biktima nga nagsalom, apang wala na makabutwa gani nagpangayo sila sa bulig. Si alias Chris ang may asawa kag kabataan, masami ini nga nagawalking sa Gimbal Fishport. Pilaso ng 7 ka persona sa nagbungguanay ang auto kag SUV sa Barangay Hibawan Norte, Mandurriao, Iloilo City. Sunod sa kapulisan, padulong sa Molo ang auto nga ginamaneho ni alias June, samtang padulong sa San Miguel, Iloilo ang SUV nga ginamaneho ni alias Ad. Bangod sa impact sang pagkabunggo, nagkaya ang SUV. Pilaso ng driver sang auto kag upod sini, subong man ang driver sang SUV kag 4 ka mga sakay sini. Pilaso ng 26 anyos nga si alias Prince, lalaki nga residente sa Bacolod City, matapos matiruhan sa Barangay Santo Niño sa banwa sang EB Magalona sang Hulyo 31. Base sa investigasyon sang EB Magalona Police, nagalakat sa dala ng biktima sang gintiro sa sospek. Pila sa likod ang naagom sang biktima nga naglapos sa iyatyan. May ginatumon na nga sospek ang kapulisan, personal nga kaakig ang ginatanaw nga motibo sa krimen. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas.
Mga kapuso, may bag-o nga nagaporma nga low pressure area sa nasidlangan sa Pilipinas. Ulihi ini na siplatan masobra 1,000 ka kilometro na sidlangan sa Eastern Visayas. Sunod sa pag-asa, manubo ang tsansa sini nga mangin bagyo apang posible magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Mas mahina na ang habagat subong kumpara sa mga nagligan nga semana. Buot siningon, mainit kag mapaang naliwat ang tiyempo sa halos bugos nga pungsod apang may tsansa sa gihapon sang ulan. Base sa datos sa Metro Weather, manubo ang tsansa sang ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas, magluwas sa lapta-lapta nga ulan sa pila ka bahin sang Aklan kag Negros Island. Kapuso, night to remember ang pagtingob sang biggest name sa showbiz kag Kapuso executives para sa selebrasyon sang 75th anniversary sang GMA Network. Nakatutok, Julius Bilacaol. Isa ng gabi nga puno sang glitz and glamour ang GMA Gala 2025. Pareho sang True Diamonds. Stand out ang presence ang pila sa blue carpet. Best dressed sa event, sanday David Licauco kag Kaylin Alcantara. Couple of the night naman ang PBB Collab Big Winners nga sanday Mika Salamanca kag Brent Manalo. Ang second big placer nga si Will Ashley, Young Star of the Night, along with Sparkle Star Waynona Collins. Nag-eksena naman sa blue carpet, sanday Carla Abellana kag Esner bilang scene stealer. Bangod sa tuig-tuig nga class kag sophistication nga dala. Hall of Famer, sanday Heart Evangelista, Alden Richards, Marian Rivera, kag Dingdong Dantes. All throughout the 75 years, yung significant majority ng buhay namin ay na-dedicate namin sa GMA. Kaya we are just extremely happy to celebrate tonight. Sarap lang sa feeling to be part of the 15 years of that 75. It's no joke to last in a network and you know that really value loyalty, which is GMA. Araman siyempre ang GMA Network Executives sa pagpanguna na day President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Executive Committee Chairman Joel Marcelo G. Jimenez, kag GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Nagtambong man si Anay GMA Network President Menardo Jimenez, kag Executive Vice President kag Chief Financial Officer Felipe Esialong. Thank you for being with us for all these years and we promise na ipapagpatuloy namin yung paggawa ng mga makabuluhang content and ang pagbibigay ng serbisyong totoo. To all the men and women of GMA, both in front of and behind the cameras, kayo ang puso ng GMA. Your dedication, creativity, passion, and integrity define what we are. And your collective work and efforts have made GMA what it is today. Maraming salamat sa inyong lahat. Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Mapuso, yari na ang mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. May maghahatag na sa reward sa makatudo kundiin si Tera. Matultulan bala siya sa iya ginapanaguan? Sino bala ang magabulig salbar sa iya? Inina bala ang tion nga makakita na sila siya tiya nga si Perena? Bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre Mondays to Fridays sa aton GMA Prime 8 PM pagkatapos ng 24 oras. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag ibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.